ang si Father Bong Sarabia, Diocese of Novaliches at isa po sa mga pari na tagapagsalita ng pamilya ng EJK victims. Father Bong, good morning po. Magandang umaga po. Opo, tama ho ba yung binanggit ko kanina, tagapagsalita po kayo ng pamilya ng EJK victims din? Isa pa po sa mga dating nag-gather ng mga EJK families since early 2017 Opo. dito sa Novaliches, sa Our Lady of Lourdes, dito sa Commonwealth area, tapos dito sa Payatas. So, Okay, so lahat lang po ng mga biktima ng di umano'y EJK from Novaliches and Payatas. Ang sako po. Ang aking role talaga bilang counselor by profession ay Opo. to give psychological grief therapy sa mga pamilya na ito, lalo-lalo sa mga kabataan. Oo. So, ako kagabi nanonood ako ng confirmation hearing. Yung mga sinasabi ni ni Kaufman. Attorney Butolan. Okay. At ang isa pa ang lead ng prosecution ay talagang yun ang narinig namin, nakita namin dito. At natutuwa ako dahil for the first time nalabas yung mga detalye, yung mga karuwal-dumal na mga nangyayari sa mga pamilya dito. Opo. So, nabanggit po ninyo si Attorney Joel Butuyan. Ang kanyang binabanggit nga kahapon, ito na yung last boat, okay? Ang huling bangka patungo sa hustisya. Yan din po ba ang inyong father, naramdaman na malapit na makamit yung hustisya nitong mga naging biktima ng di umano'y EJK ng dating administrasyon. Opo, pero ito'y gusto lang natin linawin din sa ating mga kababayan, unang proseso pa lang ito. Hindi pa po ito ang totoong kaso. Opo, ito labanan ng ebidensya pa lang, Father, di po ba? Dito sa confirmation of charges, presentasyon pa lang lahat ng ebidensya. Pero sa unang araw, naging panatag bang loob ninyo at nakita po ninyo na may pag-asa at sabi nyo nga at least na ipaabot na ito sa ICC yung mga dating hindi naririnig dito lang. Dito lang sa ating bansa na pigil din yung mga yung mga nangyari na pupwedeng gamiting ebidensya laban dito sa akusasyon sa dating administrasyon sa kanyang campaign against drugs. Opo. Yung kasi yan, mga data na yan, nakolekta na yan eh. Opo. Nagkaroon na ng mga affidavit, yung mga pamilya dito way back 2017 kay Attorney Gascon pa lang ito ng CHR. Tapos yun nga, yung mga ano tawag dito, mga law firms na yan, in coordination with Ateneo, yung UP, nagkaroon ng mga data talaga. Kinausap namin yung mga families. Actually, yung social work department, community development ng UP, nagkaroon na ng libro sa mga unang biktima ng EJK. So, ako natutuwa ako na sa lumabas ng mga data that time, doon sa ICC rather. At mukhang pa naman talagang actual na presenta yung hirap ng mga nanay that time even to testify. So ibig sabihin na parang napresenta talaga na hindi lang ito nagawa sa particular families. May pattern talaga. May command talaga from above. At yun nga, galing sa Davao, tapos napunta sa the whole country, especially dito sa Metro Manila.
At habang nakikinig ako, I was really thankful sa memory ni Father Picardal. Mhm. Si Father Pix kasi ang unang nag-document talaga ng mga atrocities ni Duterte doon sa Davao. Opo. At yun ang, I think, nakuha ni De Lima that time, nag-investigate, tapos yun, na-call ang attention ng ICC during that time. Oho. So, I'm happy na ang mga developments na ito ay na-present na. Actually, happy na kami na nadala si Duterte sa Hague. It was really a surprise na mabilis. Opo. Although last year may delay dahil grabe yung pleadings ng grupo nila ni Kaufman. Oo. Delay talaga. Pero at least ngayon lumabas na. Ang kahapon kay Kaufman, parang siya. Parang sinasummarize niya yung mga Opo. ng DDS. Parang biggest DDS vloggers sa kahapon. Oho. Yun, parang performative talaga. Sabi niya nga sa isang interview, he wants to give a show about Duterte. Atay niya yan. Trabaho niya yan. Pero sinisisi niya si BBM, si Remulla, yung mga photojournalist, si Maria Reza. Ayun, yun sila rin document Sila may nagkaroon ng evidences. I've been journeying with night crawlers, sila Brother June, yung iba pa sa kanila, sila talaga, alam nila kung ano nangyari. Every night, nakaabang sila. Oo. So, yun po. May binabanggit din si Kaufman kahapon. Sinasabi nga niya, yung sinasabi ninyong Davao Death Squad, no? Isa daw itong fictitious construct. Wala raw sa Ibig sabihin, gawa-gawa lamang. Oo. Walang sapat na ebidensya na para patunayan ang sinasabing sistematikong polisiya ng pagpatay. Well, sinasabi nga niya, di ba, kumbaga, yung dating administrasyon, talagang inosente at ginawa lang niya yung nararapat dahil, yung bansa natin, kung ano-ano ng mga pinapasukang sindikato na may kinalaman sa droga. Oo. Yeah. Well, si Kaufman naman, alam natin yung source niya, mga Duterte laman talaga. Opo. Oo. Vloggers ng mga Duterte. I do not know kung nakapunta dito yan. I do not know kung alam niya na may hinukay na mga, tawag dito, na mga kung saan nilibing yung mga na patay ng grupo nila Duterte sa Davao. Opo. So mga ganun ba? At yun nga, na-document na yan dati ni Father X nga at ang grupo nila doon sa Davao. So, para sa akin, I do not know bakit na kwan pa ito. Dahil si Duterte mismo, one time sa isang interview, sabi niya, ang kasalanan ko lang naman talaga ay AJK. Inamin na yung Duterte yan na kasalanan ni AJK. At he was serious to say na pangatawan ko ito hanggang kulungan. Kahit mapunta pa ko sa impyerno. Yun ang sinabi niya that time. Opo. Now, I think he knows that and he's willing to face yung consequences yung ginawa niya. Ang mali lang hanggang ngayon, in-maintain niya na tama ang ginawa niya for the common good, hindi pwede. Nasira yung buong bayan Alright. Maraming mga orphans and widows na talaga nagutom without the support ng mga NGOs. Hirap po. That time, we have to provide monthly subsidy at least sa mga namatayan talaga. Tapos education ng mga bata nila.
So, we are happy na at least naka-survive sila. Pero may iba talaga na umuwi na lang ng probinsya, ayaw mag-testify. Pero ngayon, nakikita namin, may lumalabas na mga bago na, ayun, na that time, mahirap talaga eh. Opo. Dahil pagka namatay, hindi nga pa-bless eh. Dahil diretso na kagad, uwi na kagad sila sa probinsya. Dahil sa takot. Dahil sa takot. Opo. Dahil kahit na that time may pupunta sa lamay, napapatay. Yun ang mga karanasan ng iba sa Caloocan last time. Opo. Well, Father, kayo ho ba ikasama din sa mga protesta, no, para laban nga rito sa dating pangulo, lalo na ngayon may mga nagsasagawa ng protesta, panawagan, no, sa ICC, no, para tumungo, no, para matuloy na, no, yung full trial at masampahan na ng kaso. Yes. Sila Father Flavi Opo. doon sa Catholic Trade hapon and Nagsagawa din yung mga protest tapos rally. mga alam ko bayan muna at kahapon ang bayan nag-petition na rin na sana bumalik na tayo sa ICC. Iyon ang mga petition. Opo. Yun sana hindi na maulit, no? So yun kasi sabi ko, tinatry natin dito si Duterte para yung trial ng mga Nazi during that time. Dahil si Duterte mismo nagsabi, gusto ko maging Hitler para sa Pilipinas. Papatayin ko yung 3 million ng mga addict na ito. Grabe naman, sobra 3 million ng addict dito sa Pilipinas. Opo. Wala naman talagang data na ganun. No? Oo. At yun nga, maraming perception ang naapektuhan during that time dahil kapag addict, hindi na tao, parang animal na, that you could do anything. Yun ang masamang dala talaga ng mga Duterte. Opo. Alright. So we pray pa nga na sana, hindi na sa Duterte, pati ang kasama niya talaga, si Bato at si Bongo, si Aguirre, no? Lahat na ito, mga nag-push ito ng ng LJK. Alright. Father, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Thank you so much, sir. Thank you. Diocese of Novaliches, Father Bong Sarabia, mga kasama, isa din po sa mga pari